So ayan guys, welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng homemade pizza. So ito bali yung gagamitin natin sa sa paggawa ng dough. Ayan. May harina tayo, may tubig, may salt, at saka meron tayong yeast. So bali yan, i-mix na natin yung yung salt sa tubig. Kailangan haluin natin yung buti para tunaw na tunaw siya bago natin lagay yung yung yes. Ihalo na din natin yung ating yeast. Ayan, mas haluin lang natin, haluin lang hanggang sa mag-melt down na yung yeast natin saka yung salt. Tapos pwede na natin ilagay yung harina natin. Bali tipo 0-0 yung ginamit ko na dyan na harina. So ayan, pwede na natin i-mix yan. Basta haluin lang natin ng haluin. Hindi ko nagagamitan ng machine yan kasi mas malasa daw pagka kinakamay. So yun bali, yun ang sikreto ko pagka nagpipizza, kinakamay ko para mas malasa. So ayan, alam nyo na. Pwede din kayo magkamay pagka gusto nyo. So ayan, basta haluin lang natin ng haluin hanggang mawala na yung mga buo-buo niya. Medyo ata, napadami ata yung tubig ko. Medyo siya Ladi. Medyo malapot, malagkit. We'll see. Parang nga siya, sticky. Baka kulang sa tubig. Basta sinunod ko lang yung yung recipe na nakita ko. So sana maging okay. Kasi medyo madami tong ginawa ko ngayon. Bali 2 kilos na harina yan So sa nakita ko kasi bali 1 kilos lang yun. So bali dinoble ko lang yung yung amount nung nakalagay na doon sa recipe niya. Yun na lang ginaya ko. So yan na bali yung itsura niya after iniwan natin siya ng 30 minutes. Tapos pa natin ng isang beses pa. Tiklopin pa natin. Kasi dapat siya mga 3-4 na tiklop siya. Parang ipo-fold mo siya ng side by side. Medyo siya, medyo sticky. Siguro napadami yung tubig ko. Ayan, after nyan iiwan na natin ng 24 hours yan hanggang sa na siya umalsa. Yun ang proseso. Bali 48 hours kasi ang process ng nito ng dough. Itong recipe na ginagamit ko. So bali after nyan, iiwanan ko na lang siya ng dyan sa bowl ng hanggang bukas. Hindi naman kailangan sakto 24 hours.
basta afternoon. Bali sa room temperature sa dapat. So yan, yan na yung mga ginawa kong after 24 hours inilagay ko na siya sa kanya-kanyang plastic bowl para dyan na siya tuloy umalsa. So ayan, na tayo. Painitin na natin yung oven natin. Medyo mahangin ngayon kaya ewan ko kung okay lang dito sa labas. Kasi yung mga kailangan kasi may harina yung sana wag maglipadan. Pero try ko pa rin dito sa labas kasi mas maganda dito gawa ng dough para daw sa pizza natin. So yan, check natin ang temperature ng stone natin. Yung ibang side nasa almost 400 na, pero dito sa may unahan 200 plus lang siya. So ito bali yung gagamitin natin. Yan, meron tayong tomato sauce, may cheese, may fresh mushroom, meron tayong krida, may chicken kebab, at saka mayroong beef kebab. Meron din tayong seafood mix. Yan, harina gagamitin natin. Tapos mayroon tayong mozzarella dito. At cuenca. Ano ba yung cuenca sa English? Basta cuenca sa Swedish yan. Tapos ito yung natin. Ito yung ating ginawang dough. Wow, ang taas. 400 plus yung temperature niya. Sobrang init sa loob niyan. So yan, pwede na tayo mag-umpisa. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, you're my heart, you're my soul. You're my heart.
di sini. Ayo goyang bersamaku. Aku sudah cantik, kamu sudah tampan. Mari bergoyang lagi. DJ Jordan. Jangan malu-malu, goyangkan tubuhmu. Ikuti irama lagu. Aku sudah cantik, kamu sudah tampan. Mari bergoyang lagi. Kanan, ke kanan, ke kiri, depan belakang maju mundur. Ke kanan, ke kiri, namanya goyang weekly. Let's go. Ke kanan, ke kiri, depan belakang maju mundur. Ke kanan, ke kiri, namanya goyang weekly. Ke kanan, ke kiri, depan belakang maju mundur. Ke kanan, ke kiri, namanya goyang weekly. DJ Jordan.
pa kita. Sorry sekarang tak semua ada yang baik. Para paliangan